Pagkatapos kasi ng 3 linggong mala-eat all you can, unahan na sila sa paghahanap ng espasyo para gumawa ng kanilang cocoon. Gamit ang tila laway na lumalabas sa kanilang spinnerets, ang organ na naglalabas ng silk, mas manipis pa raw ito sa buhok ng tao at posibleng kasing tibay ng alambre. Magpapaikot-ikot ang silkworm ng mahigit 300,000 beses hanggang sa mabuo ang malasapot ng cocoon. Buti na lang hindi sila mahiluhin. Para itong sapot ng gagamba na binabalot sa kanilang sarili. Ginagawa nila ito bilang proteksyon o takip sa mga predator. Mananatili siya doon hanggang 2 linggo. Pagkatapos, magiging ganap na butterfly moth. Pero nakakalungkot, hindi na niya mararanasan ang magkapakpak. Dahil hindi maaaring maputol ang malasinulid na cocoon. Kailangan na silang lutuin para makuha ang hibla ng seda o silk. Naririnig mo na may laman sa loob. Ibig sabihin yung cocoon, itong cocoon na to, yung laman sa loob dried na rin. Dahil dry na siya, yung dating larva natin, ayun na, nasa loob na, nag-dry up na. Alam nyo ba, kapag hinimay-himay natin yan, na yung mga hibla tayo makukuha dyan eh. Pag hinimay-himay nyo yung mga hibla na yan, kaya niyang umabot ng 800 to 1,500 meters. 1.5 kilometro, yung pinakamahaba. Grabe ang haba, no? Ginawa lang niya yan for 3 days. Dadalhin ang mga cocoon sa processing machine para gawing silk fiber sa La Union. Yung mga cocoon na nakuha natin sa Benguet, dadalhin yan dito, ibababa dito sa La Union. Lalagay nila dito sa mga makina kagaya nito at ibababa nila sa tubig para lumambot. Ito yung mga natira na mga hindi na nila makuha. Pag wala na sila makuha ang hibla, ito na sa loob niyan, na andyan yung pupa. So, ito yung mga pupa. So, dahil kinuha natin sila, hindi na nila na-complete yung life cycle nila. Ang daming proseso mula dun sa cocoon, mula dun sa pag-harvest natin. Pagkatapos, mano-mano itong hahabiin hanggang sa maging tela.